Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,342-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil karamihan sa mga tinaguriang Celestial Emperor ay naabala sa kani-kanilang mga labanan, wala ni isa sa kanila ang nakapansin na palihim na ginamit ni Alvin ang kapangyarihan mula sa 5 banal na elemento. Kanina, inutusan niya si Dayla na salakayin si Zenaida upang magambala ito at pigilan itong mapansin ang 5 banal na elemento. Ngayong nasugatan na niya si Zenaida, alam niyang hindi na niya magagamit muli ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento nang hindi nila nabubunyag ang kanilang pag-iral. Tutal, kahit hindi ito mapansin ng iba pang tinaguriang Celestial Emperor, tiyak na mapapansin ito ni Zenaida. Ano iyon? Labis na nagulat si Zenaida habang nakatingin sa lilang figure sa malayo. Ang mga pinsalang natamo niya mula sa atake ni Alvin ay mas mabigat kaysa sa mga pinsalang natamo niya mula sa atake ni Yana. Paano nagawa ng isang simpleng Celestial Lord tulad ni Alvin na maglunsad ng ganito kalaki na pag-atake? Paano malalaman ni Zenaida na hindi lamang hiniram ni Alvin ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento, kundi ginamit din niya ang Devata artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword? Kung hindi, paano niya nagawang magdulot ng ganito kalubang pinsala sa kanya? Bukod dito, inutusan ni Alvin si Dayla na atakihin si Zenaida upang maaga nito ang atensyon mula sa kanya at maiwasan ang pagkalantad ng 5 banal na elemento. Sa sandaling ito, putok. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang 3 tinaguriang Celestial Emperor mula sa mga pag-atake ng Heavenly Palace of the Boundless Heaven ay sumire sa atake ni Yana at nasugatan siya. Natulak siya paatras ng medyo malayo bago pa man siya makatayo ng maayos. Tumulo ang dugo sa mga sulok ng kanyang mga labi habang siya ay humihinga ng nakamamatay. Kasabay nito, bumalik sa kanyang katawan ang kanyang undead doppelganger. Mga senior, talagang nababagay kayo sa reputasyon ninyo. Sabi niya na matapos panasan ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatitig sa 3 tinaguriang Celestial Emperor. Girl, kahanga-hanga ang lakas mo, sabi ng Waterstaff Celestial Emperor habang may bahid ng pagkagulat sa mga mata niya, baka hindi ka namin mapabagsak kung hindi kami magsasama-sama. Tumingin ang soaring Celestial Emperor kay Yana at sinabing may bahid ng paghanga, ang lakas mo ay maihahambing sa batang iyon, Darwin. Yana, ibinigay mo na ang lahat ng iyong makakaya. Imposibleng pigilan mo kami. Ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya para sa kanila kaya hindi ka nila masisisi sa hindi mo pagtulong sa kanila, sabi ng Explosive Flame Celestial Emperor. Malinaw sa lahat na balak tulungan ni Yana si Alvin na makatakas sa lugar na ito. Tiningnan niya na ang 3 tinaguriang Celestial Emperor at same time na sinabi, mga senior, sinabi ko na sa kanya na kung aalis siya ngayon, hahanapin ko siya at ibabalik pagkatapos ng 3 araw. Bilang head warden ng Thousand Chains Prison sa Heavenly Pool Palace, tutuperin ko ang aking mga salita. 3 araw. Lahat ay maaaring mangyari sa loob ng 3 araw. Bukod pa rito, kung hindi mo sila mahuli, papanagutin ka ba ng Heavenly Pool Palace? Babae, sa tingin mo ba ay maloloko mo kami? Matagal ka pa bago ka pa ipinanganak, gumagawa na kami ng mga ganitong panlilinlang. Sabi ng Waterstaff Celestial Emperor. Munting Shu, muntik ka na sanang makaligtas sa mga atake namin kanina kung hindi kami nagpigil. Walang dahilan para patuloy mo kaming kalabanan. Kung patuloy mo kaming kalabanan, maituturing mo itong pagtataksil laban sa Heavenly Pool Palace. Nagbabantang sabi ng soaring Celestial Emperor. Sa sandaling ito, sumigaw si Darwin Young, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, Yana. Alam kong lagi mong pinoprotektahan ang iyong mga junior, pero ginawa mo na ang lahat. Mabait ang 3 senior para magpakita ng awa sa iyo. Kung hindi, mawawala sana ang iyong cultivation base kahit na mabuhay ka pa. Matatalo ka lang kung magpapatuloy ka sa pag-atake. Huwag mong kalimutan na hindi lang siya ang iyong junior. Gayunpaman, isang bahid ng pagkagulat ang sulay sa kaibuturan ng mga mata ni Darwin nang tumingin siya kay Yana. Hindi niya inaasahan na ang anak na babae ni Sultan ay kasing lakas na niya ngayon.
Kung hindi siya humingi ng tulong sa kanyang lolo sa ina, ang Heavenly Emperor of the Boundless Heaven, at ang Soaring Celestial Emperor, ang Explosive Flame Celestial Emperor, at ang Water Staff Celestial Emperor, matagumpay sanang nakatakas sina Alvin at Daylan sa tulong ni Yana. Pinakamatandang ate. Hindi nakita ni Alvin ang nangyari kay Yana kanina dahil abala ito sa pakikipaglaban kay Zenaida. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang kalagayan ni Yana, masasabi niyang nasa isang mapanganib na posisyon si Yana. Sa katunayan, kung hindi nagpigil ang tatlong tinaguriang Celestial Emperor, halos hindi na siya nakaligtas. Tumingin si Alvin kay Yana nang may pasasalamat bago niya sinabi ng may determinasyon, "Nakatatandang ate, hindi mo na kailangang lumaban. Haharapin ko sila ng mag-isa." Pagkatapos magsalita ni Alvin, naglaho siya bago muling lumitaw sa itaas ng Pine Willow Divine Tree. Kumislap ang kanyang mga mata ng matindi habang nakatingin sa tatlong tinaguriang Celestial Emperors. Alam niyang ang tanging paraan para makatakas siya ngayon ay ang humiram ng lahat ng kapangyarihang kaya niya mula sa 5 Divine Elements upang talunin ang tatlong tinaguriang Celestial Emperors. Ang tatlong pinamagatang Celestial Emperor ay lumipad sa iba't ibang direksyon, pinalibutan si Alvin sa isang pormasayon ng tatsulok. Nang makita ito, gumalaw si Daylan upang tumayo sa likuran ni Alvin, magkaharap na nakatayo kay Alvin. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa tatlong tinaguriang Celestial Emperor. Sa sandaling ito, bukod kina Yana at Zenaida, ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor ay abala sa kani-kanilang mga labanan. Si Zenaida ay malubhang nasugatan kaya hindi na siya makalaban habang si Yana ay hindi na makalaban dahil ang kanyang susunod na hakbang ay maituturing na pagtataksil sa Heavenly Pool Palace at sa Heavenly Emperor of the Boundless Heaven. Hindi niya kayang galitin ang Heavenly Emperor of the Boundless Heaven at sa Heavenly Pool Palace dahil ilalagay nito sa panganib ang kanyang ama at ang kanyang mga nakababata. Kaya naman, ang tanging magagawa niya ay pigilan ang kanyang mga pag-atake. Bumantong hininga si Yana habang pinagmamasdan ang lilang figure sa malayo. "Little junior brother, ginawa ko na ang lahat." Samantala, ngumisi ang Water Staff Celestial Emperor bago nagtanong, "Nako, ikaw ba ang nagpalaya sa mga bilanggo sa Thousand Chains Prison?" Pagkatapos noon, dagdag ng Explosive Flame Celestial Emperor sa isang malakas na boses, "Nako, alam mo ba na si Joseph ay personal na banihag ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven? Paano nang ahas ang isang maliit na Panginoong Celestial na tulad mo na pakawalan si Joseph at sakta ng Emperador ng langit ng walang hangganang langit?" "Kahit mahina ka, aaminin kong matapang ka talaga," malamig na sabi ng Soaring Celestial Emperor. "Tama na ang kalokohan mo, walang emosyong," sabi ni Alvin, "maglaban tayo." Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin. Napagdesisyonan niyang gamitin ang lahat ng kapangyarihang maaari niyang hiramin mula sa 5 banal na elemento sa kanyang maliit na mundo. Maging si Hana, ang kaluluwa ng artifact ng 7 Orifice Exquisite Sword, ay handang ipahiram kay Alvin ang kanyang kapangyarihan. "Ako, dahil gusto mo nang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo." Galit na sabi ng Explosive Flame Celestial Emperor, na may pinakamaikli ang init ng ulo sa kanilang tatlo. Agad na sumiklab ang apoy sa paligid niya bago niya tinadyakan ang kanyang mga paa at sumugod kay Alvin. Nang malapit nang bumangga ang Explosive Flame Celestial Emperor kay Alvin. Bang! Isang di nakikitang harang ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin, na humaharang sa Explosive Flame Celestial Emperor. Lumitaw ang mga apoy sa kalangitan habang sinusubukan niyang sirain ang harang, ngunit ito ay nabigo. Pinigilan siya ng malakas na harang na makaabante kahit gaano pa siya magpumiglas. Kasabay nito, nang makita ito, napasigaw ang Soaring Celestial Emperor, "Ito ang batas ng kalawakan." Kasunod nito, tumingin-tingin ang Soaring Celestial Emperor sa paligid na parang may hinahanap. "Sino ang nandyan? Bakit mo siya tinutulungan?" Swoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng pag-ungol ng hangin nang biglang lumitaw mula sa ere ang 5 figure malapit kay Alvin. Sila ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, isang magandang babae, at 3 binata. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maitim na gintong mahabang damit, na malinaw na siyang pinuno ng grupo, ay matangkad at maskulado. Mayroon siyang parisukat na panga at makapal na kilay at may marangal na anyo sa paligid niya. Ang magandang babae ay nakasuot ng isang magarbong puting damit.
Ang kanyang kagandahan at kagandahan ay nagpamukhang walang kapantay sa paligid kung ikukumpara. Sa tatlong kabataan, isa sa kanila ay isang matamlay na binata na nakasuot ng itim na roba, isang babaeng nakasuot ng puting damit na mukhang dalisay, at isang babaeng nakasuot ng ginintoang damit na mukhang medyo maislan. Samantala, sa sandaling na itayo ang di magagaling na harang sa harap ni Alvin, mabilis niyang napigilan ang sarili sa pag-atake gamit ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento. Bagamat alam niyang may dumating para tumulong sa kanya, hindi niya alam kung sino iyon. Isa ba ito sa mga taga-Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven? Humingi ba ng karagdagang sundalo si Senior Chris? Sa sumunod na sandali, sa wakas ay napansin ni Alvin ang 5 taong lumitaw malapit sa kanya. Dahil naunawaan na rin niya ang batas ng kalawakan, masasabi niyang lumitaw ang grupo ng mga tao malapit sa kanya gamit ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan. 3,343. Tiyak na hindi pa niya nakikilala ang marangal na lalaking nasa katanghaliang gulang at ang eleganteng babae. Para silang mga estranghero sa kanya. Gayunpaman, kahit hindi niya makilala ang 3 kabataang nakatayo sa likod ng lalaking nasa katanghaliang gulang at ng eleganteng babae, nakaramdam siya ng pamilyaridad nang tumingin siya sa kanila. Sino ka? Kitang-kita ang takot sa mga mata ng soaring Celestial Emperor nang tignan niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Bagamat hindi niya kilala kung sino ang lalaking nasa katanghaliang gulang, pamilyar sa kanya ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sumulyap ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit sa soaring Celestial Emperor habang may paghamak na sinasabi, ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace of the Boundless Heaven ay talagang arrogant. Naaalala kong nakilala kita minsan, soaring Celestial Emperor, pero mukhang hindi ako karapat-dapat sa iyong atensyon. Kilala ba kita? Lumalim ang pagkunot ng noo ng soaring Celestial Emperor. Sa Boundless Heaven, may ilang tinaguriang Celestial Emperor, kasama na siya, na bihasa sa batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Karaniwan silang naglalakbay sa ibang Devata realms at nakikipagkite sa kanilang mga kasamahan. Gayunpaman, kahit gaano niya kahirap intindihin ang kanyang mga iniisip, hindi niya matindaan kung saan o kailan niya nakilala ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Sa sandaling ito, tumawa ang eleganteng dilag na nakatayo sa tabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit bago niya sinabi, matandang lalaki, posible na hindi ka makilala ng soaring Celestial Emperor dahil wala kang suot na maskara. Mukhang napakahalaga ng soaring Celestial Emperor kaya naging malilimutin na siya. Magaan na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Maskara. Naguluhan ang mataas na emperador sa langit sa mga sinabi ng eleganteng dilag. Bigla na lang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, dahilan para manlaki ang kanyang mga mata at mamaatla ang kanyang mukha. Siya ba yun? Sa sandaling ito, ang Explosive Flame Celestial Emperor ay, tama na. Tumigil ka na sa kalokohan. Celestial Emperor na galit noon pa man, ay lalong nagngingit-ngit nang makita ang taong pumihil sa kanya sa pagiging arrogant. Siya ay naging isang bola ng apoy at nagsimulang umatake muli. Bang! Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang Explosive Flame Celestial Emperor na nababalot ng apoy ay nagwawagayway ng isang napakalaking mace upang atakihin ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Tumigil! Sigaw ng soaring Celestial Emperor, na nabigla sa biglaang pag-atake ng Explosive Flame Celestial Emperor. Sa wakas ay nalaman na niya ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Nako, huli na ang lahat. Ang Explosive Flame Celestial Emperor ay nakapaglansad na ng isang atake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Hindi lamang niya ginamit ang kanyang celestial weapon, ginamit pa niya ang kanyang fused depths. Ginamit ng soaring Celestial Emperor ang kanyang celestial origin energy upang magsalita nang sinubukan niyang pigilan ang Explosive Flame Celestial Emperor. Kaya naman, ang kanyang nakabibinging malakas na boses ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng may titulong Celestial Emperor na nakikipaglaban. Sandali silang tumigil sa pakikipaglaban, binabantayan ang kanilang kalaban habang nakatingin sila sa soaring Celestial Emperor at sa iba pa.
Pinanood nila habang iwinagayway ng explosive flame Celestial Emperor ang napakalaking nagliliyab na mace at hinampas ang walang ekspresyong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit gamit ang lahat ng kanyang lakas, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan bilang isang may titulong Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace of the Boundless Heaven. Nang makita ito, naisip ni Yana, kung ginamit lang sana ng Explosive Flame Celestial Emperor, ng Water Staff Celestial Emperor, at ng Soaring Celestial Emperor ang kanilang buong lakas kanina, mamamatay na sana ako. Alam niyang naging maawain sa kanya ang tatlo. Kung hindi, kahit na dalawa lang sa kanila ang kaharapin niya, nagdududa siyang makakatagal pa siya ng mahigit 100 galaw. Bakit siya nandito? Agad na nanliit ang mga mata ni Chris nang makita niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Hindi tulad ni Darwinen at Joseph na walang reaksyon nang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit, siya ay nagulat. Naguluhan siya kung bakit lumitaw ang isang kilalang figure sa sandaling ito. Ang taong ito ay isang taong kapantay ng kanyang kapatid na si Edmondo, ang Heavenly Savage Celestial Emperor. Sa katunayan, bago pa man sumikat ang kanyang kapatid, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit ay isa ng kilalang figure. 100 taon pa lamang ang nakalilipas nang nakalaban ng kanyang kapatid ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit at halos hindi nagtapos sa tabla. Mamatay ka! Umungol ang Explosive Flame Celestial Emperor. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa kalangitan. Kasanlakas ito ng kulog. Ang kanyang puot at pakikipaglaban ay sumiklab kasabay ng apoy sa kanyang katawan habang siya ay sumusugod. Dahil sa matinding kaguluhan, hindi niya narinig ang babala ng Soaring Celestial Emperor. Gusto mo ba akong patayin sa ganitong antas ng lakas? Bahagyang ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit habang nakatingin sa Explosive Flame Celestial Emperor na marahas na sumusugod patungo sa kanya. Kumislap ang kanyang handgerem pumatay bago siya biglang naglaho sa ere at muling lumitaw sa harap ng Explosive Flame Celestial Emperor. Pagkatapos, mapang-uyam niyang sinabi, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Boom! Boom! Lalong nagngingit-ngit sa mapang-akit na mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit, ang apoy ay sumiklab na parang tsunami, na sumasaklaw sa radius na mahigit 10 milya. Bang! Pinanood ni Alvin ang nagliliyab na mace na sumabog at nagkapira-piraso na parang may tinamaan bago pa man ito lumapag sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Nagkalat sa ere ang mga piraso mula sa mace. Bagamat ginamit na ng Explosive Flame Celestial Emperor ang lahat ng kanyang lakas, halos wala siyang iniwang gasgas sa harang na nagtatanggol sa lalaking nakasuot ng ginintoang damit. Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit bago umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog sa hangin. Sa isang iglap, isang nakakatakot na luha sa espasyo ang lumitaw sa itaas niya. Parang isang higanteng halimaw na bumukas ang bibig, nilamon nito ang mga apoy sa paligid niya, kabilang ang mga nagliliyab na piraso ng nawasak na mace. Kasunod nito, ang luha sa espasyo ay gumalaw at sumugod patungo sa Explosive Flame Celestial Emperor. Nang makita ito, sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ng Soaring Celestial Emperor at sumigaw sa takot, Panginoon Gio, maawa po kayo. Nako, huli na ang lahat. Sinubukan ng Explosive Flame Celestial Emperor na iwasan ang Spatial Wane, ngunit bago pa man siya makagalaw, tumama na sa kanya ang Spatial Wane. Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang kanyang katawan na parang sinugitan ng paper shredder. Kasunod nito, nilamon ng Spatial Wane ang mga piraso ng kanyang katawan na parang isang nakakatakot na halimaw. Naramdaman ng lahat ng naruroon na namatay na ang Explosive Flame Celestial Emperor bago pa mandurugan ng Spatial Tear ang kanyang katawan. Nakakakilabot na batas ng kalawakan. Nabigla si Alvin nang makita niya ang kahusayan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit sa batas ng kalawakan. Kahit ang kataas-taasang powerhouse divinity ay nagpakita lamang sa kanya ng dalawang pinagsanib na kalaliman. Gayunpaman, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay tila nakapagsanib ng 3 kalaliman na may lakas na maihahambing sa 4 na pinagsanib na kalaliman. Walang magawang panoorin ng Soaring Celestial Emperor na may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang pinapatay ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit ang Explosive Flame Celestial Emperor. Gio!
Nanlaki ang mga mata ng Waterstaff Celestial Emperor sa gulat habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang damit na nakatayo sa di kalayuan. Nanginig ang boses niya nang sabihin niya, Siya si Gio. Kahit si Gio ay dumating para tulungan si Alvin. Ganun din ang pagkagulat ni Chris nang makita niya si Gio, ang Fragmentary Element Celestial Emperor at ang Grand Elder mula sa Dragon Clan sa 10,000 Beasts Heaven. Kilala si Gio sa pagsasama-sama ng lalim mula sa batas ng kalawakan na napakalakas na kayang durugin ang isang tao tulad ng nangyari sa Explosive Flame Celestial Emperor. 3,344. Sa lahat ng naroon, tanging sina Chris at ang Soaring Celestial Emperor lamang ang nakakilala kay Gio, ang Fragmentary Element Celestial Emperor. Bukod pa rito, noong nagkita sila, palagi itong nakasuot ng maskara ng dragon. Kaya naman, hindi nila siya agad nakilala noong una pa lang siyang lumitaw. Kung hindi nagsalita ang eleganteng dilag na katabi ni Gio, hindi nila malalaman ang pagkakakilanlan ni Gio. Nakalungkot na huli na ang lahat ng malaman ng Soaring Celestial Emperor ang pagkakakilanlan ni Gio. Sa huli, ang Explosive Flame Celestial Emperor ay namatay sa isang napakasamang kamatayan. Bagamat hindi pa nakikilala ni Gio ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor, narinig na nila ang tungkol sa kanya noon. Kaya siya si Gio, ang Fragmentary Element Celestial Emperor at ang Grand Elder ng Dragon Clan sa 10,000 Beasts Heaven. Narinig ko na ang tungkol sa Fragmentary Element Celestial Emperor dati. Hindi ko akalain na napatay niya ang Explosive Flame Celestial Emperor, na isa sa pinakamalakas na may titulong Celestial Emperor sa paglilingkod sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven, nang napakadali. Nakakatakot. Samantala, ang 6 na may titulong Celestial Emperor na nakatakas mula sa Thousand Chains Prison ay nagliwanag sa pag-asa nang makita nila si Gio kahit na sila ay gulat at nabigla sa paglitaw ni Gio at sa intensyon nitong tulungan sila. Sa sandaling ito, binati ni Darwin Young, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, si Gio nang may hindi magandang ekspresyon sa mukha. Elder G. Paano siyang hindi magalit na namatay ang Explosive Flame Celestial Emperor, na ipinadala ng kanyang lolo sa ina, ang Heavenly Emperor of the Boundless Heaven, para tulungan siya? Malamig niyang sinabi, ang Explosive Flame Celestial Emperor ay ipinadala ng aking lolo para tulungan akong hulihin ang mga bilanggo na ito. Umaasa ako na makapagbibigay ka ng paliwanag kung bakit mo siya pinatay. Maaaring natatakot ang iba kay Gio, ngunit hindi si Darwin. Katulad ni Chris, alam niyang hindi siya papatayin ni Gio dahil sa kanyang lolo, ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Bagmat wala siyang masyadong pakialam sa pagkamatay ng Explosive Flame Celestial Emperor, kinailangan niyang panatilihing malakas ang kanyang hangin upang mapanatiling masaya ang lahat. Tutal, nakikita niya ang Soaring Celestial Emperor at ang Waterstaff Celestial Emperor na may mga iniisip na umatras. Isang paliwanag. Walang pakialam na tiningnan ni Gio si Darwin habang sinasabi, siguro, mabibigyan ko ng paliwanag ang lolo mo kung nandito lang siya, pero hindi ka karapat-dapat na humingi ng paliwanag mula sa akin. Elder Gio, balak mo bang guluhin ang Heavenly Pool Palace at ang Heavenly Palace of Boundless Heaven? Hindi inaasahan ni Darwin na tatanggihan siya ni Gio ng ganoon kahalata. Agad na dumilim ang kanyang ekspresyon habang tinatitigan niya si Gio. Kung nakakamatay lang ang tingin, malamang ay patay na si Gio. Kung ganyan ang gusto mong interpretasyon, bahala ka, walang pakialam na sagot ni Gio, halatang hindi naabala sa mga banta ni Darwin. Ikaw. Galit na galit si Darwin. Gayunpaman, wala na siyang magagawa ngayon maliban sa pagpapadala ng mensahe sa kanyang lolo sa ina, ang Heavenly Emperor of Boundless Heaven. Nang matanggap ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ang mensahe ni Darwin kanina, ipinadala niya ang Soaring Celestial Emperor, ang Waterstaff Celestial Emperor, at ang Explosive Flame Celestial Emperor para tulungan si Darwin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na darating din si Gio. Napakapangahas. Pupunta ako riyan maya-maya. Hindi natuwa ang emperador ng langit ng walang hangganang langit nang matanggap niya ang pinakabagong mensahe ni Darwin, lalo na nang marinig niya kung paano siya binaliwala ni Gio. Matapos matanggap ang tugon ng kanyang lolo, nagningning ang mga mata ni Darwin habang makahulugang sinabi kay Gio, "Paunta na rito ang lolo ko. Hihintayin mo ba siya o tatakbo palayo na parang daga?" Pagkatapos magsalita ni Darwin, bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Gio.
Ngumisi siya bago kumislap at muling sumulpat sa harap ni Darwin. Putok. Dali-daling ginamit ni Darwin ang kanyang lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit wala siyang laban kay Gio. Madaling nalusutin ni Gio ang depensa ni Darwin at tinamaan ito sa dibdib, dahilan para lumipad ito sa ere. Dumura siya ng dugo habang sinusubukang patatagin ang kanyang kinatatayuan. Palace Master. Napasigaw sa takot ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace nang makita nila si Darwin na malubhang nasugatan. Mahinahong sinabi ni Gio, "Ikaw Yana, wala ka pa rin kahit kaunting buti kahit na lumipas na ang maraming taon. Kahit ang babaeng iyon ay mas malakas pa sa iyo." Sumulyap siya sandali kay Yana sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Base sa mga sinabi ni Gio, tila ba kanina lang siya dumating at nagmamasid sa laban. Nang maramdaman ang mga titig ng mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace, mahinahong nagtanong si Gio, "Mayroon ba sa inyo ang gustong hamanin ako? Maaari kayong lahat na umatake ng sabay-sabay kung gusto ninyo." Bagamat mayabang si Gio, hindi naman nakakagulat dahil napakalakas nga niya. Nagpalitan ng tingin ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kumilos. Sa sandaling ito, biglang nahadjap ng mga mata ni Gio si Jolan, ang Howling Heaven Celestial Emperor. Hindi nakakapagtaka na nakilala kita. Hindi ba't ikaw ang Three-Eyed Celestial Emperor's Howling Heaven Celestial Dog? Anong ginagawa mo sa Heavenly Pool Palace? Mas makabubuti pang manatili ka kasama ang Three-Eyed Celestial Emperor. Umiling siya pagkatapos niyang magsalita. Senior Gio. Hindi nagalit si Jolan sa mga sinabi ni Gio. Sa halip mukhang medyo nahihiya at natatakot siya habang sinasabi, "May alitan sa pagitan namin ng panganay kong kapatid. Kaya ako umalis para kumalma." Si Yang Jian, na itinuring ni Jolan bilang panganay niyang kapatid, ay isinama siya noon upang makipagkita kay Gio upang hamanin si Gio sa isang tunggalian. Sa simula, si Yang Jian ay walang kalaban-laban kay Gio at palaging natatalo ng husto. Hindi pa katagalan, nakalaban ni Yang Jian si Gio hanggang sa maging tabla. Bahagyang tumango si Gio matapos makinig sa paliwanag ni Jolan. Sa sandaling ito, si Darwin na nakabawi na mula sa pambubugbog kay Gio ay mapangutyang nagtanong, "Bakit ka nakikialam sa usapin ng Heavenly Pool Palace?" "Tungkol dito, kailangan mong tanungin ang tatlong maliliit na nakatayo sa likuran ko," walang pakialam na sabi ni Gio. Lamambat ng husto ang kanyang tono nang banggitin niya ang tatlong kabataan sa likuran niya. Sa mga salitang ito, lahat, kasama na si Alvin, ay tumingin sa tatlong kabataang nakatayo sa likuran ni Gio at ng eleganteng kagandahan. Sa sandaling ito, tiningnan ng dalagang nakasuot ng ginintoang damit ang binata na nakasuot ng itim at ang binata na nakasuot ng puti habang mayabang niyang sinasabi, "Little black, little white, tama ako. Hindi tayo kilala ni Brother Alvin." Sige, tama ka. Sabi ng binata na nakaputi na may bahid ng kawalan ng magawa at pagkatuwa. Kahit hindi malakas ang boses ng tatlo, malinaw na narinig ng lahat ang kanilang mga sinasabi. Lahat, kasama sina Joseph at Darwin Young, ay nalipat ang kanilang atensyon kay Alvin nang marinig nila ang mga salitang ito. Munting itim. Munting puti. Labis na natigilan si Alvin sa pag-uusap ng tatlo kaya hindi niya napinansin ang iba. Muli niyang tiningnan ang tatlo ng ilang sandali bago niya napagtanto. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib habang iniisip niya, sila ba? Malalaki na silang lahat. Naalala ni Alvin ang panahon noong mga bata pa lamang ang tatlo nang magkaroon sila ng anyong tao. Ang tatlong taong nauna sa kanya ay malalaki na at mukhang kasing edad niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya kung bakit pamilyar sa kanya ang tatlo. Sila ang dalawang maliliit na sawa at ang maliit na gininto ang daga na sumunod sa kanya noon. Kapatid na Alvin. Ang binatang nakaitim at matamlay ang unang gumalaw. Lumipad siya palabas at huminto sa harap ni Alvin at ngumiti. Hindi na malamig ang ekspresyon ng mukha niya nang harapin si Alvin. Munting itim. Nag-aalangan na sabi ni Alvin habang nakatingin sa binata na nakaitim na halos kasing tangkad niya. Kahit alam na niya ang pagkakakilanlan ng binata na nakaitim, nahihirapan pa rin siyang paniwalaan. Oo, ako ito. Nagliwanag ang mga mata ng binata na nakaitim.
Bahagyang nanginig ang kanyang katawan dahil sa labis na emosyon sa kanyang puso at inabot niya si Alvin habang nagbabanta ng tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Little Black, ikaw talaga yan. Humakbang si Alvin at niyakap si Little Black. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay muling nakasama niya ang kanyang pamilya. Mahigit 200 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita sina Munting Itim, Munting Puti, at Munting Ginto. Malalaki na ang mga bata ngayon. 3,345. Kilala na ni Alvin sina Little Black at Little White simula pa noong siya ay teenager. Noong panahong iyon, sila ay dalawang maliliit na sawa na kakaiba. Nagsimulang mag-cultivate ang dalawang maliliit na sawa, at pagkalipas ng ilang panahon, nagkaroon sila ng kanilang mga anyong tao. Gayon din, nakilala niya si Little Gold noong siya ay teenager. Biglang nawala ang tatlo noong sila ay nasa Beyond Heaven Secret Zone ng mundo, at hindi na niya sila muling nakita. Tuwing naiisip niya ang tatlo, iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanila at kung may nangyari bang hindi maganda sa kanila. Kapag naiisip niya ang isang masamang nangyayari sa kanila, hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy ang mga iniisip na iyon. Kapatid na Alvin. Sa sandaling humiwalay si Alvin mula kay Little Black, isang gininto ang figure ang sumugod sa kanyang mga bisig. Tumawa si Alvin. Little Gold, malaki ka na ngayon. Nararamdaman niya ang magulong emosyon ni Little Gold habang pinapanood ang pag-agos ng mga luha sa mukha nito dahil sa kaligayahan. Dali-dali niya itong tinapik at marahang sinabi para aliwin ito, "Hay nako, huwag kang umiyak. Hindi ba't mabuti na lang at nagkita-kita na tayo?" Sa sandaling ito, bahagyang napakunot ang noo ng mahinhin at tahimik na dalagang nakasuot ng puting damit nang makita niyang walang balak na pakawalan si Alvin matapos itong yakapin ng matagal. Bumulong siya sa mahinang boses, "Little Gold, matagal mo niyakap si Brother Alvin. Bakit? Gusto mo rin bang yakapin si Brother Alvin? Hindi kita bibitawan. Hindi mo siya magkakaroon ng pagkakataong yakapin." Pilyang ngumiti si Little Gold nang marinig ang mga salita ni Little White. Inilapit niya ang kanyang mukha at hinigpitin ang yakap kay Alvin. Ngumisi si Little White bago humakbang palayo para itulak si Little Gold. Niyakap niya ang braso ni Alvin at sumandal sa dibdib nito habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha at sinabing, "Kapatid na Alvin, miss ka na ni Little White. Sa wakas ay natagpuan ka na namin." Samantala, si Nerissa, ang eleganteng babae at ang ikaapat na elder ng angkan ng dragon, na nakatayo malapit ay pinagmasdan ang muling pagsasama ng may pagkamangha. Ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong panig ni Little White. Sa lahat ng panahong ito, si Little White ay palaging mukhang masayahin at malaya sa harap niya. Halos hindi ipinapakita ni Little White ang kanyang mga emosyon, lalo na ang pag-iyak. Ganon din ang nangyari kay Little Black na malungkot at pilyong Little Gold. Naisip niya, ito ang dahilan kung bakit iginiit ni na Little Black at Little White na gamitin ang apelyidong Duan at tumangging gamitin ang apelyidong G tulad ng lahat sa angkan. Hindi na kailangang sabihin, sa oras na ito, alam ni Nerissa na ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya na siyang kinagigiliwan ng tatlong maliliit ay walang iba kundi si Alvin. Sa oras na ito, sinabi ni Gio, ang dakilang matatanda ng angkan ng mga dragon, kay Nerissa, "Nerissa, iuwi mo sila. Dito na lang ako maghihintay sa emperador ng langit ng walang hangganang langit. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Magandang pagkakataon ito para makausap ang isang matandang kaibigan. Hahanapin kita kapag tapos na ako rito." "Sige," sagot ni Nerissa. Pagkatapos, humarap siya sa tatlong maliliit at kay Alvin bago niya sinabi, "Dapat ninyong ituloy ang inyong pag-uusap sa ibang lugar. Ipaubaya ninyo sa matandang lalaki ang Heavenly Emperor of the Boundless." Pagkatapos magsalita ni Nerissa, isang dalisay at puting enerhiya ang sumilay na parang sinag ng liwanag sa dilim at binalot ang tatlong maliliit at si Alvin. "Tara na. Senior, maaari mo bang isama si Senior Daylan sa amin?" Magalang na tanong ni Alvin habang nakatingin kay Daylan na nakatanaw lang sa malayo. Pagkatapos magsalita ni Alvin, ang enerhiya ni Nerissa ay dumaloy patungo kay Daylan. "Salamat, Senior," nagmamadaling nagpasalamat si Alvin kay Nerissa. Bago siya umalis, sumigaw siya, "Kuya Pei, maaari na kayong umalis."
Nang marinig ang mga salitang ito, agad na kumilos si Joseph at ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor na dating nakakulong sa Thousand Chains Prison. Ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace ay walang magawang nanood habang paalis ang mga bilanggo. Hindi sila nang ahas na pigilan ang mga bilanggo habang tinitingnan nila ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang damit na nakatayo sa malapit mula sa gilid ng kanilang mga mata na may iba't ibang ekspresyon ng takot at pag-iingat. Gayun din, ang Soaring Celestial Emperor at ang Waterstaff Celestial Emperor ay hindi rin naglakas loob na kumilos. Sus Mariosep. Makakatakas si Alvin. Hindi maganda ang ekspresyon ni Zenaida sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan na makakatakas si Alvin. Nang hindi nakatingin si Gio, tinitigan niya ito ng may puot. Natural lang, yumuko lang siya nang lumingon si Gio para tingnan siya. Sa lakas ni Gio, madali lang para sa kanya na patayin siya kahit na nasa maayos na kondisyon ito, lalo na kapag malubhang nasugatan. Alam niyang kaya niya itong patayin sa isang iglap lang gamit ang kanyang matinding enerhiya sa kalawakan. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay kapantay ng mga Heavenly Emperor na nakaintindi rin sa batas ng kalawakan. Bukod dito, maaari rin siyang bumalik sa kanyang tunay na anyo, isang Nine-Clawed Divine Dragon, para mapalakas ang kanyang lakas. Sa kabuuan, ang kanyang lakas ay kapantay ng mga mas mahihinang Heavenly Emperor. Sa isang kisap mata lamang, nawala sa paningin sina Alvin, Joseph, at ang iba pa. Wala nang bakas ng kanilang nakita. Kasabay nito, si Darwin Young, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, ay sa wakas ay gumaling na sa kanyang mga pinsala pagkalipas ng 15 minuto. Nang sa wakas ay bumuti na ang kanyang pakiramdam, tumingin siya kay Gio na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at nagtanong sa mahinang boses, Elder Gio, kung gusto mong protektahan si Alvin, pero bakit mo rin kailangang protektahan ang iba, lalo na si Joseph, ang Nirvanic Celestial Emperor? Personal na dinakip ng aking lolo si Joseph at ikinulong sa Thousand Chains Prison. Bakit mo sinasadyang gawing kaaway ang aking lolo? Sumulyap si Gio kay Darwin at walang pakialam na sumagot, lumabas lang ako para iligtas si Alvin, at wala akong pakialam sa iba. Gayunpaman, isipin mo kung ano ang gusto mo. Natigilan ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace nang marinig nila ang sinabi ni Gio na wala siyang balak protektahan ang iba. Sayang, 15 minuto na ang lumipas. Kahit habulin pa nila ngayon, imposibleng maabutin ang ibang mga bilanggo. Siya ang pang-apat na elder ng angkan ng dragon. Ang Converging Cloud Celestial Emperor. Bagamat nahulaan ni Alvin na si Nerissa ay isa ring may titulong Celestial Emperor batay sa enerhiya nito nang dalhin niya ito at ang iba papalayo, hindi niya inaasahan na ito rin ang ika-4 na elder ng angkan ng dragon. Ang angkan ng dragon sa 10,000 Beasts Heaven ay isa ring puwersang panglangit tulad ng Heavenly Pool Palace sa Boundless Heaven at ng Heavenly Sword Mountain sa Solitary Destructive Heaven. Gayunpaman, ang angkan ng dragon ay mas malakas kaysa sa Heavenly Pool Palace at Heavenly Sword Mountain. Sa katunayan, ang angkan ng dragon ay itinuturing na isa sa mga nangungunang puwersang panglangit. Sa makatuwid, kahit na ang mas mahihinang Heavenly Emperors ay hindi magagalit sa angkan ng dragon ng hindi kinakailangan. Tutal, mayroong mahigit 100 may titulong Celestial Emperor sa angkan ng mga dragon. Kahit ang kanilang pinakamahinang may titulong Celestial Emperor ay bahagyang mas malakas o kapantay ni Sultan ng Heavenly Pool Palace, ang Verdant Prairie Celestial Emperor. Ang mga may titulong Celestial Emperor sa angkan ng mga dragon ay may kalamangan kaysa sa ibang may titulong Celestial Emperor dahil maaari silang bumalik sa kanilang tunay na anyo na magpapalakas ng kanilang lakas. Bukod pa riyan, may bulong-bulungan na ang isa sa mga Heavenly Emperor ng Devata Realm ay mula sa angkan ng mga dragon. Bagamat wala na siya sa 10,000 Beasts Heaven, hindi siya mananatiling walang ginagawa kung ang angkan ng mga dragon ay nanganganib. Kilala siyang medyo malakas, at kung ikukumpara siya sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven, ang kanyang lakas ay nasa itaas gitnang antas habang ang lakas ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay nasa mas mababang antas lamang. Sa sandaling ito, nagtanong si Little Gold ng may kuryosidad, kapatid na Alvin, noong pumunta kami sa Thousand Tribulation Sword Sect para hanapin ka, nabalitaan namin na may isang Sister Tanya sa tabi mo. Nasaan siya ngayon?
Hinihintay niya ako sa Saint Province Realm, nakangiting sagot ni Alvin. Pagkatapos, dagdag niya, si Senior Daylan ang ama ni Tanya. Kasunod nito, tiningnan ni Alvin si Daylan at ipinakilala ito sa iba. Senior Daylan, sila ang aking mga kapatid. Kilala ko na sila simula noong ako ay teenager pa lamang sa makamundong mundo. Kumusta? Magiliw nang umiti si Daylan. Dahil ang kanyang asawa ay isang Phantom Fox, medyo mahilig siya sa mga celestial beast. Maya-maya, nagtanong si Alvin ng may pagtataka, Little Black, Little White, Little Gold, ano ang nangyari sa inyong lahat noong nasa Beyond Heaven Secret Zone tayo ng Saint Province Realm? Tanong ni Alvin ng may pagtataka. Pagkatapos makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone, misteryosong nawala ang tatlo. Hindi niya sila mahanap at wala siyang narinig mula sa kanila hanggang ngayon. Kapatid na Alvin, dinala tayo sa langit ng 10,000 halimaw noong panahong iyon, sagot ni Little White. Dinala sina Little Black at Little White sa angkan ng mga dragon habang si Little Gold naman ay dinala sa Blood Moon Rage. Pagkatapos, ikinwento niya ang lahat ng nangyari simula noon. Matapos isalaysay ni Little White ang nangyari, sinabi ni Little Gold nang may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha, kapatid na Alvin, akala namin ay mas malakas na kami kaysa sa iyo ngayon. Lumalabas na mas mahina pa rin kami kaysa sa iyo. Kanina, bago pa man humakbang si Gio, pinagmamasdan na nila ang laban habang nakatago sa likod ng mga ulap. Kaya naman, nakita nila si Alvin na tinatalo ang isa sa mga tinaguriang Celestial Emperor. Dahil sa distansya, hindi napansin ni Gio ang presensya ng 5 banal na elemento nang hiramin ni Alvin ang kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, kahit na mas malapit si Gio sa kanya, maaaring hindi pa rin matukoy ni Gio ang presensya ng 5 banal na elemento dahil napakaingat niya kapag hiniram ang kanilang mga kapangyarihan. Sa anumang kaso, hindi niya kailangang gamitin muli ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento dahil humakbang si Gio sa mahalagang sandali. Nanatili pa rin ang takot sa puso ni Alvin nang maalala niya ang sandaling iyon nang harapin niya ang Soaring Celestial Emperor, ang Explosive Flame Celestial Emperor, at ang Waterstuff Celestial Emperor. Mabuti na lang at dumating ang Grand Elder. Kung hindi, para harapin ang 3 tinaguriang Celestial Emperor, natatakot akong mabunyag ang pagkakaroon ng 5 Divine Elements. 3,346. Muntik nang ilantad ni Alvin ang pagkakaroon ng 5 banal na elemento sa harap ng grupo ng mga tinaguriang Celestial Emperor kanina. Para siyang isang naglalakad na napakahalagang kayamanan sa kanilang mga mata kapag nalantad ang 5 banal na elemento. Tutal, halos walang sino man ang maaaring baliwalain ang 5 banal na elemento. Kahit sa kanilang pinakamababang anyo, ang 5 banal na elemento ay maaari pa ring makatulong sa mga tinaguriang emperador ng mga langit na nakakaintindi ng mga batas na may katulad na mga elemento at nagpapataas ng kanilang pagkakataong makamit ang pagkadyos. Ang pagkamit ng pagkadyos ay ang pangarap ng bawat tinaguriang emperador ng mga langit. Sa lahat ng mga emperador sa langit ng mga Devata Realm, kakaunti lamang ang may kakayahang maging Diyos. Sa makatuwid, maging ang mga emperador sa langit ay magnanasa sa 5 banal na elemento. Kung alam ng lahat na taglay ni Alvin ang 5 banal na elemento, walang duda na siya ay magiging target kahit saan siya magpunta. Sa sandaling ito, nagtanong si Little Gold ng may kuryosidad, kapatid na Alvin, nasaan sina Sister Kelly at Sister Megan? Sabay-sabay ba kayong umakyat sa Devata Realm? Sina Kelly at Megan. Natahimik si Alvin nang marinig ang tanong ni Little Gold. Kumislap ang puot at galit sa kanyang mga mata nang sabihin niya, wala sila rito. Sa katunayan, wala sila sa alinman sa mga Devata Realm Sentimo A. Wala sila sa alinman sa mga Devata Realms. Kumunat ang noo ni Little Gold. Imposible. Bumalik kami ni Little Black, Little White, at ako sa Saint Province Realm. Hindi lang namin kayo nahanap, hindi rin namin natagpuan sina Sister Kelly at Sister Megan. Tumingin din sina Little Black at Little White kay Alvin, naghihintay sa kanyang sagot. Nasa kaharian sila ng mga Diyos na tinatawag na lupain ng banal na alay, mahinang sabi ni Alvin. Isa kaharian ng mga Diyos. Ang lupain ng banal na alay. Napakunot ang noo ni na Little Gold, Little White, at Little Black nang marinig ang mga salita ni Alvin. Narinig na nila ang tungkol sa Realms of Gods, ngunit hindi pa nila naririnig ang isa na tinatawag na Divine Offering Land.
Samantala, si Nerissa, ang ika-4 na elder ng angkan ng dragon, ay tumingin din kay Alvin ng may pagtataka. Tutal, maging siya ay humanga rin sa Realms of Gods. Naguguluhan na tanong ni Little White, kapatid na Alvin, bakit sina Sister Kelly at Sister Megan ay nasa kaharian ng mga Diyos. Dahil sina Munting Puti, Munting Itim, at Munting Ginto ay dinala sa langit ng 10,000 halimaw mula sa makamundong kaharian bago sina Kelly at Megan ay dinukot ni Octavius patungo sa lupain ng banal na alay, hindi nila alam ang nangyari. Nang matanong ito ni Little White, huminga ng malalim si Alvin bago niya ikinwento ang nangyari. Matapos ang maraming taon, puno pa rin siya ng galit habang pinag-uusapan ang bagay na iyon. Galit na galit siya na bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Ang angkan ng yun sa lupain ng mga banal na alay. Huminga ng malalim si Nerissa nang marinig ang mga salita ni Alvin. Senior, narinig mo na ba ang tungkol sa angkan ng yun sa lupain ng banal na alay? Tanong ni Little Gold nang makita niya ang reaksyon ni Nerissa. Nagningning din ang kanyang mga mata sa galit, hindi niya inaasahan na madadagat sina Kelly, Megan, at ang kanyang pamangkin. Kung maaari, gusto rin niyang tulungan si Alvin na iligtas sila. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa kanila, seryosong sabi ni Nerissa, ang angkan ng yun ay maituturing na isang kilalang angkan sa Divine Offering Land. Napakalakas nila. Isang elder lang mula sa angkan ng yun ay mas malakas kaysa sa mga nangungunang Celestial Emperor. Matagal nang alam ito ni Alvin. Tutal, kahit si Berteng, ang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, ay napilitang tumakas patungo sa impyerno ng Ozere, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa lahat ng Devata Realms, ng isang tagapaglingkod ng angkan ng yun. Napagtanto ni Nerissa bago niya sinabi, kung tutuusin, ang dahilan kung bakit napilitang tumakas si Berteng patungo sa impyerno ng Ozere ng Yun clan ng Divine Offering Land ay ikaw. Mapait na sinabi ni Alvin, hindi ko sinasadyang saktan siya. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging kahalili ni Berteng sa makamundong kaharian. Sa pagkakaalam ko, wala siyang kahit anong disipulo sa Devata Realm. Bakit hindi mo siya hinanap sa Solitary Destructive Heaven? Kamakailan ko lang nalaman na si Senior Berteng ay bumalik na mula sa impyerno ng Ozere at nabawi ang kanyang posisyon bilang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Bukod dito, inakala kong isa lamang ako sa kanyang maraming kahalili sa makamundong kaharian. Natatakot ako na baka hindi niya ako tanggapin kahit na magpakita ako. Sabi ni Alvin na may nakakailang na ekspresyon sa kanyang mukha. Baka hindi ka matanggap. Masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano, umiling si Nerissa habang sinasabi, si Berteng nga ay malayo sa iba. Pero, hindi siya ganoon sa mga taong itinuturing niyang sarili niya. Noon, pumunta siya sa angkan ng mga dragon para hamanin ang ating patriarka, at naging matalik silang magkaibigan pagkatapos ng kanilang laban. Simula noon, hindi na siya nag-atubiling tulungan ang ating patriarka tuwing kailangan ng tulong ng ating patriarka. Kaya naman, sa palagay ko hindi ka lang niya kikilalanin bilang kahalili niya, kundi malamang na mahalaga ka rin sa kanya. Ikaw ba ang kahalili ng Panginoong Emperador sa langit? Si Daylan, na mula sa Solitary Destructive Heaven, ay nabigla sa mga salita ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang binata na itinuturing niyang manugang ay may ganoong kalapit na koneksyon sa emperador sa langit ng Solitary Destructive Heaven. Sandaling naisip niya na ang kanyang anak na babae ay napakaswerte na makilala ang isang lalaking tulad niya. Hindi na kailangang sabihin, para kay Daylan na nagmula sa Heavenly Sword Mountain sa Solitary Destructive Heaven, si Berteng ay parang simbolo ng pananampalataya. Maraming Sword Celestial sa Solitary Destructive Heaven ang itinuturing siyang kanilang paniniwala, na parang isang Diyos. Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan. Nakakalungkot na hindi siya makontak ni Senior Chris. Chris! Hindi nakakapagtaka na naisip kong pamilyar ang taong lumalaban kay Darwin. Lumalabas na siya pala ang Jade Bow Celestial Emperor, ang nakababatang kapatid ng Heavenly Savage Celestial Emperor. Napagtanto ni Nerissa. Pagkatapos, nagtanong siya ng may pagkalito, dahil handa si Chris na tulungan ka, bakit wala pang mga may titulong Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven ngayon? Kung nandito sila, hindi sana kayo napunta sa sitwasyong iyon kanina. Lahat kayo ay makakatakas ng maayos.
Hindi makausap ni Senior Chris si Senior Berteng at ang kapatid nito. Dahil hindi siya sigurado kung tatanggapin ako ni Senior Berteng, sa tingin niya ay hindi angkop na humingi ng tulong sa iba. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Nerissa. Lumalabas na naroon si Chris para labanan si Darwin at hintayin ang oras. Kapatid na Alvin. Mahigit 700 taon pa ang natitira bago magbukas ang daan mula sa Devatar Realms patungo sa Divine Offering Land. Kung pagbabatayan ang ating kasalukuyang lakas, naniniwala akong sa panahong iyon ay sapat na ang ating lakas upang iligtas sina Sister Kelly at Sister Megan. Sabi ni Little White upang aliwin si Alvin. Bagamat nanatiling tahimik si Little Black, nanlamig ang kanyang mga mata nang banggitin ni Little White ang Divine Offering Land. Tama ka. Tumanggaw si Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Nakaligtas na ako ng mahigit 200 taon. Ano pa ang 700 taon? Sana ay ligtas at maayos sila sa lupain ng banal na alay. Bahagyang nag-aalala ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang matapos siyang magsalita. Kuya Alvin, tawag ni Little Gold. Nakatayo siya sa tabi ni Tanya kaya nakita niyang nag-aalala ito. Kaya naman, dali-dali niyang binago ang usapan at nagtanong, ikwento mo nga sa amin ang tungkol kay Sister Tanya. Paano kayo nagkakilala? Talagang pinaghirapan mo siya ng husto sa pagkakataong ito, Sentimo A. Tunay na mausisa si Little Gold. Tanya. Isang natatarantang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang sabihin niya, nakilala ko siya 200 taon na ang nakalilipas. Matapos isalaysay ni Alvin ang unang pagkikita nila ni Tanya, mapait na sinabi ni Daylan, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ako nakakulong sa Thousand Chains Prison, hindi sana ako hinanap ni Diana. Hindi rin sana pinabayaan si Tanya. Mabuti na lang at nakilala ka niya. Lumalabas na hindi nagsisinungaling si Diana nang makita niyang nakakilala siya ng isang senior mula sa Phantom Fox Clan na nakakakita ng hinaharap. Noong panahong iyon, sinabi sa kanya ng senior na makikilala ni Tanya ang kanyang guardian angel. Maya-maya, sinabi ni Alvin, Senior Daylan, dadalhin kita sa Saint Province Realm pagkatapos nito. Pagkatapos, humarap siya kina Little Black, Little White, at Little Gold bago nagtanong, babalik ka ba sa 10,000 Beasts Heaven o gusto mo ring pumunta sa Saint Province Realm? Kuya Alvin, syempre, gusto naming sumama sa iyo. Gusto ko ring makilala si Sister Tanya. Nakangiting sabi ni Little Gold. Nanatiling tahimik sina Little White at Little Black at humarap kay Nerissa para humingi ng pagsang-ayon. Dahil sa wakas ay nagkita na kayo muli pagkatapos ng napakatagal na panahon, maaari ka na ring pumunta sa Saint Province Realm. Gusto ko ring makita ang mundong pinanggalingan mo, sabi ni Gio na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha nang makita niyang nakatingin sa kanya ang dalawa. Sa sandaling ito, na parang may naalala siya, tumingin si Alvin kay Jining Yu at seryosong nagtanong, Senior, ayos lang ba talagang iwan si Senior Gio doon? Magiging maayos ba siya? Hindi maiwasang mag-alala ni Alvin kahit alam niyang si Gio, bilang Grand Elder ng Angkan ng Dragon, ay may suporta mula sa makapangyarihang Angkan ng Dragon. Hindi lamang makapangyarihan ang Angkan ng Dragon, kundi mayroon din itong suporta mula sa isang Heavenly Emperor ng ibang Devata Realm. Kung may mangyari kay Gio, tiyak na ipaghihiganti siya ng Angkan ng Dragon, ngunit walang garantiya na gagawin ito ng Heavenly Emperor mula sa Angkan ng Dragon. 3,347. Natahimik si Nerissa sa tanong ni Alvin. Sa kabilang banda, matapos marinig ang tanong ni Alvin, nagsimulang tumawa sina Little White at Little Gold. Maging si Little Black ay may bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Ano? Tanong ni Alvin, nalilitong tanong. Wala namang masama sa tanong niya, di ba? Kapatid na Alvin, nakangiting sabi ni Little Gold, nabalitaan mo na ba na may isang emperador sa langit ng angkan ng mga Devata na dating nagmula sa angkan ng mga dragon? Oo. Tumanggaw si Alvin. Bagamat inakala niyang hindi magiging labis ang emperador ng langit kay Gio, ang dakilang elder ng angkan ng dragon, dahil sa takot na magalit ang angkan ng dragon, hindi ibig sabihin nito na wala nang gagawin ang emperador ng langit ng walang hangganang langit. Bukod dito, ang taong mula sa angkan ng dragon na naging emperador ng langit ay maaaring may pakialam sa angkan ng dragon, ngunit hindi ibig sabihin nito ay magmamalasakit siya kay Gio bilang isang individual.
Patuloy na nagtanong si Little Gold, kung gayon, narinig mo na ba ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng Heavenly Emperor at ni Elder Gio? Umiling si Alvin at nagtanong, may malapit ba ang relasyon ni Elder G sa emperador na iyon sa langit? Si Elder Gio ay direktang inapo ng emperador ng langit. Siya ang lolo sa tuhod ni Elder Gio, nakangiting sabi ni Little Gold. Bukod pa rito, si Elder Gio ay ipinadala upang manatili kasama ang kanyang lolo sa tuhod sa loob ng 1,000 taon noong bata pa siya. Noong panahong iyon niya inilatag ang matibay na pundasyon para sa kanyang cultivation base, na nagtulak sa kanya upang maabot ang ganitong kataas na antas ngayon. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob ang emperador ng langit ng walang hangganang langit na saktan si Elder Gio kahit na hindi siya kapantay ni Elder Gio? Alam ng lahat, kahit ang mga emperador ng langit, ang koneksyon ni Elder Gio sa emperador ng langit. Matapos makinig sa paliwanag ni Little Gold, sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung bakit si Nerissa, ang ika-4 na elder ng angkan ng dragon, ay hindi man lang nag-alala tungkol sa pag-alis ng kanyang asawa upang harapin ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Lumalabas na si Gio ay mayroong isang malakas na taga-suporta. Parang wala lang ang pinag-alala ko. Bumantong hininga si Alvin ng maluwag sa loob. Labis ang pasasalamat niya kay Gio. Tutal, hindi lang siya ang iniligtas ni Gio, kundi pati na rin sina Dylan, Joseph, at ang iba pa. Agad na nagpadala ng mensahe si Alvin kay Joseph nang maisip niya si Joseph. Dahil nagpalitan na sila ng Soul Pearls noong Thousand Chains Prison, madali para sa kanya na kontakan si Joseph. Kapatid na Joseph, plano naming pumunta sa St. Province Realm para makita si Tanya. Gusto mo bang sumama sa amin? Hindi na ako sasama sa iyo, sagot ni Joseph, dahil malaya na si Diana, natupad ko na ang pangako ko kay Anika. Itutuloy ko na ang sarili kong landas ngayon. Umaasa ako na magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita muli sa hinaharap. Sigurado akong gagawin natin, tugon ni Alvin. Kasunod nito, nagpadala rin siya ng mensahe kay Chris. Senior Chris, nakaalis ka na ba? Nang umalis si Joseph at ang iba pa kanina, napansin ni Alvin na nanatili sa likuran si Chris. Umalis na ako. Mabilis na tugon ni Chris. Hindi ako mananatili roon para maging punching bag. Isang punching bag. Naguguluhang tanong ni Alvin. Tumawa si Chris bago nagpaliwanag, kapag dumating ang emperador ng langit na walang hanggan, wala na siyang magagawa kay Gio. Natatakot ako na sa oras na iyon ay ilalabas niya ang kanyang galit sa akin. Kahit na hindi niya ako mapatay, maaari pa rin niya akong bugbugin para medyo magdusa ako. Kaya, mas mabuting umalis na ako bago dumating ang matandang iyon. Hindi mapabulaanan ni Alvin ang mga sinabi ni Chris. May katuturan naman ang mga ito. Maya-maya, nagpadala si Chris ng isa pang mensahe. Alvin, hindi ko inaasahan na matutulungan ka ng Grand Elder ng Dragon Clan. Sa katunayan, sa tulong niya, hindi ko na kailangang nandito pa ako. Sa katunayan, hindi ko rin ito inaasahan. Hindi ito bahagi ng plano, sabi ni Alvin. Sige. Magkikita tayong muli. Pagbalik ng Panginoong Emperador sa langit, ipapaalam ko sa kanya ang tungkol sa iyo. Ihahatid kita sa kanya sa oras na iyon kung gusto kanyang makita. Nasa walang hangganang langit ka pa rin, di ba? Ang mga celestial talisman sa komunikasyon ay epektibo lamang sa iisang larangan. Gaano man kataas ang kalidad ng isang talisman, hindi ito magagamit para mapag-ugnayan sa pagitan ng magkaibang larangan. Sabi ni Alvin, pupunta ako sa St. Province Realm pagkatapos nito. Ito rin ang bayan ni Senior Berteng. Tungkol naman sa Boundless Heaven. Sandali siyang nag-atubili, at natigilan. Noong una, gusto niyang sabihin na hindi na siya babalik sa Boundless Heaven, pero bigla niyang naisip ang kanyang guro at mga senior sa Heavenly Pool Palace, lalo na ang kanyang panganay na senior sister na matatag na nanatili sa kanyang panig kahit na ito ang kanilang unang pagkikita. Sa huli, sinabi na lang niya, kung walang pagbabago, malamang na hindi na ako babalik. Kung gayon, saang Devata Realm ka pupunta pagkatapos mong umalis sa mundong ito? Kailangan kong malaman para makontak kita kung gusto kang makilala ng Panginoong Emperador sa langit. Dapat ay nasa Jade Emperor Heaven ako, sa 10,000 Beasts Heaven, sa Spirit Overarching Heaven, o sa Solitary Destructive Heaven. Sabi ni Alvin.
Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, kung hindi mo ako mahanap sa mga lugar na iyon, maaari mong subukan ang Boundless Heaven. Sige, sagot ni Chris. Matapos makausap si Chris, naisip ni Alvin na magpadala ng mensahe kay Sultan. Pagkatapos, naalala niya na isinuko na niya ang Soul Pearl ni Sultan sa taong dapat sana'y gagaya sa kanya bago pa siya pumasok sa Thousand Chains Prison. Sa palagay ko, ang pangalawang senior brother, pangatlong senior sister, pang-apat na senior sister, panglimang senior brother, at pang-anim na senior brother na lang ang kaya kong kontakan ngayon. Napangiti ng mapait si Alvin nang maisip niya ang kanyang mga senior. Naisip niya na malamang ay hindi pa naririnig ng kanyang mga senior ang nangyari sa oras na ito. Bagamat balak niya silang gamitin, sa pamamagitan ng pagtataksil sa Heavenly Pool Palace, alam niyang isa sa ilalim niya sila sa paghatol ng ibang tao. Tutal, may traidor sa kanilang hanay. Sa huli, huminga ng malalim si Alvin bago nagdesisyong kausapin si Hong Fei, ang kanyang ika-6 na senior brother, at si Melinda, ang kanyang ikatlong senior sister, na siyang pinakamalapit sa kanya. Pangatlong nakatatandang ate, tulungan mo sana akong humingi ng tawad sa guro at sa panganay na nakatatandang ate kapag nakita mo sila. Ika-6 na nakatatandang kuya, kapag nakita mo ang guro at ang panganay na nakatatandang kapatid na babae, pakisabi sa kanila na humihingi ako ng paumanhin. Hindi na kailangang sabihin pa, sina Melinda at Hong Fei ay lubos na nalitaw nang matanggap nila ang mensahe ni Alvin. Pareho silang sumagot kay Alvin, at tinanong ito kung ano ang problema. Sigurado akong narinig ninyong dalawa na halos lahat ng mga bilanggo sa Thousand Chains Prison ay nakatakas, hindi ba? Matagal na silang nakatakas mula sa Thousand Chains Prison. Makatuwiran naman na kumalat na ang balita tungkol sa kanilang pagtakas. Oo. Nabalitaan ko na isang kahangahangang disipulo ang nagpalaya sa mga bilanggo, sagot ni Melinda. Tuwang-tuwa na sumagot si Hong Fei, narinig ko rin yan. Sa katunayan, may mga chismis na nagsasabing ikaw ang taong iyon. Huwag kang mag-alala, ipinagtanggol kita. Tutal, ang ating panganay na nakatatandang kapatid ay isa sa mga punong warden ng Thousand Chains Prison, paano mo nagawang? Biglang natigilan si Hong Fei sa pagsasalita nang maalala niya ang naunang mensahe ni Alvin na humihiling sa kanya na humingi ng tawad kay Sultan at Yana. Pagkatapos, nag-aalangan siyang nagtanong, Little Junior Brother, hindi ikaw yan, di ba? Ako ito. Sabi ni Alvin. Kasunod nito, hindi sumagot sina Hong Fei at Melinda sa mensahe ni Alvin ng ilang sandali. Matapos ipaliwanag ni Alvin ang lahat, muling natahimik si Melinda. Pagkaraan ng maikling sandali, sa wakas ay sumagot si Melinda, Little Junior Brother, naiintindihan ko. Naantig si Alvin nang marinig ang sagot ni Melinda at dali-daling sinabi, ikatlong senior sister, kayong lahat ay mananatili kong senior. Kung sakaling mangailangan kayo ng tulong sa hinaharap, hindi ako mag-aatubiling magdusa sa apoy para tulungan kayo. Ikaw ang magiging nakababata kong kapatid magpakailanman. Huwag mong kalimutan yan, sabi ni Melinda, bukod doon, kailangan kong sabihin sa iyo na kilala ko ng husto ang ating panganay na nakatatandang kapatid. Ang katotohanang hinayaan kanya ay nangangahulugan na lahat ng sinabi niya ay para lamang sa pagpapakitang gilas sa iba. Kung talagang gusto kanyang panatilihin dito, hindi niya sana ginawa iyon. Naiintindihan ko, sagot ni Alvin. Sa sandaling ito, si Hong Fei na sa wakas ay nakabawi ng katinoan ay nagmamadaling sumagot, Little Junior Brother, anong nangyari? Ikaw. Bakit mo sila pinalaya? Naipaliwanag ko na ang lahat kay third senior sister para makausap mo siya. Aalis na ako ngayon sa Boundless Eve. Tulungan mo akong humingi ng tawad sa guro at sa panganay na senior sister. Matapos ipadala ni Alvin ang mensaheng iyon kay Hong Fei, sina Alvin, Daylan, Nerissa, at ang tatlong maliliit ay umalis sa Boundless Heaven patungo sa Saint Province Realm. Iba ang pakiramdam ni Alvin sa pagbabalik sa Saint Province Realms kasama ang tatlong maliliit kumpara noong dumating siya kasama si Tanya. Pagkarating, hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin at pinangunahan ang iba papatungo sa Crimson Sky Kingdom kung saan naghihintay si Tanya. Pagdating nila, isang walang kapantay na kagandahan na tila sa mga kwento lamang umiiral ang agad na sumugod sa mga bisig ni Alvin. Kapatid na Alvin.
Nang makita si Tanya, agad na nagliwanag ang mga mata ng tatlong maliliit at ni Nerissa. Ngayon lang sila nakakita ng ganito kaganda sa buong buhay nila. 3,348. Bagamat hindi sinamahan ni Tanya si Alvin upang iligtas ang kanyang mga magulang, hindi nabawasan ang pressure na kanyang naramdaman. Bukod dito, nag-aalala siya na baka may mangyari kay Alvin. Napagdesisyonan niya na kung sakaling mamatay ito habang inililigtas ang kanyang mga magulang, sasamahan niya ito sa kamatayan. Sinabi rin niya iyon kay Alvin bago ito umalis upang iligtas ang kanyang mga magulang. Ngayong nakita niyang ligtas at maayos si Alvin, labis siyang natuwa kaya't sandali niyang nakalimutan ang kanyang mga magulang. Samantala, pinagmasdan ni Dylan ang dalagang yakap-yakap si Alvin nang may nanlilisik na mga mata at may maamong ekspresyon sa mukha. Diana, nakikita mo ba ito? Tanong ni Dylan. Sa isang punto, bumalik na siya sa pagbubuhat ng puting Phantom Fox sa kanyang mga bisig. Sa oras na ito, tila gising na si Phantom Fox. Sinusubukan nitong imulat ang mga mata nito sa sandaling ito. Halata ang pananabik sa mga mata niya nang makita niya si Tanya na yakap si Alvin. Para bang nararamdaman niya ang mga titig ng kanyang mga magulang, umalis si Tanya sa mga bisig ni Alvin at naglakad patungo kay Dylan. Tumanggaw siya rito ngunit hindi niya magawang tawagin itong ama. Maya-maya, dama po ang kanyang mga mata sa puting sorrow na nasa mga bisig ni Dylan. Tanya. Ikaw ba talaga iyan, anak ko? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Tanya sa sandaling ito. Para sa kanya, ang boses na ito na hindi niya narinig ng mahigit 200 taon ay parang boses ng isang anghel. Nay, ako po ito, sabi ni Tanya habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Kasabay nito, nagsimulang gumalaw ang kanyang mga puting damit kahit walang hangin. Maya-maya, lumitaw sa likuran niya ang higanteng anino ng isang dalisay at eleganteng puting sorrow. Nang makita ito, nakaramdam sina Nerissa, Little Black, Little White, at Little Gold ng matinding pressure sa kanilang mga kaluluwa. Ito ay isang likas na reaksyon dahil ang tunay na anyo ng Tanya ay itinuturing na nangunguna sa mga celestial beast. Ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Nerissa habang nakatingin sa higanteng anino sa likod ni Tanya. Pagkatapos ng isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata nang sumigaw siya, 1,000 phantom na Ice Fox. 1,000 phantom, Ice Fox. Nang marinig ang mga salita ni Nerissa, muling nagulat sina munting itim, munting puti, at munting ginto na kakabalik lang sa kanilang katinoan. Dahil dito, sa wakas ay naunawaan nila kung bakit sila nakaramdam ng pressure nang lumitaw ang anino sa likod ni Tanya. Lumalabas na si Tanya ay 1,000 Phantoms Ice Fox. Maging ang Dragon Clan ng 10,000 Beasts Heaven o ang Blood Moon Ridge, pareho silang mga puwersang panglangit na matagal nang umiiral. Dahil sa kanilang malalim na ugat at matibay na pundasyon, ang mga normal na puwersang panglangit tulad ng Boundless Heaven's Heavenly Pool Palace o ang Solitary Destructive Heaven's Heavenly Sword Mountain na medyo bago ay hindi maihahambing sa kanila. Ang mga mula sa mga puwersang nasa antas langit ay tinuruan ng maraming bagay, kabilang ang mga banal na halimaw na umiiral sa mga Devata realm. Halimbawa, nariyan ang banal na halimaw, ang banal na dragon na may 10 kuko, nalilito lamang kada 100,000 taon. Ang emperador sa langit na umalis sa angkan ng mga dragon upang sakupin ang isa pang Devata realm ay isa ring banal na dragon na may 10 kuko. Siya ang pinakabagong banal na dragon na may 10 kuko na lumitaw sa angkan ng mga dragon. Gayun din, ang Blood Moon Ridge ay mayroon ding mga divine beast. Hindi tulad ng 10-clawed divine dragon ang angkan ng dragon na lumilitaw minsan bawat 100,000 taon, ang divine beast sa Blood Moon Ridge ay lilito ng random. Minsan ay maaaring umabot ng ilang daang libong taon bago lumitaw ang isang divine beast. Minsan ay maaaring may 2 o higit pang divine beast na lumilitaw sa loob ng 10,000 taon. Ang pinakasikat na divine beast sa Blood Moon Ridge ay ang 9 Depths God-killing mouse. Ang kasalukuyang patriarch ng Blood Moon Ridge ay ang direktang inapo nito. Sa kasalukuyan, marami sa mga powerhouse sa Blood Moon Ridge ay mga celestial beast na tipo daga. Halimbawa, ang patriarch at ang Grand Elder. Dahil dito, si Little Gold ay tinatrato ng maayos sa Blood Moon Ridge matapos makuha ang kanilang mana sa mundane realm at umunlad bilang isang top rodent type celestial beast.
Kahit ang Grand Elder ng Blood Moon Ridge ay tinatrato siya na parang anak niya. Bulong ni Nerissa, 1,000 Phantom Ice Fox, ang banal na halimaw mula sa Phantom Fox Clan na lumilitaw lamang minsan bawat 1,000,000 taon. Hindi ko inakalang makakakita ako ng isa gamit ang sarili kong mga mata. Kasunod nito, inilipat ni Nerissa ang kanyang tingin kina Little Black at Little White habang iniisip niya, kapag lumitaw ang isang 10-clawed Divine Dragon sa Dragon Clan, maaaring hindi lumitaw ang 1,000 Phantom's Ice Fox ng Phantom Fox Clan. Gayunpaman, kapag lumitaw ang isang 1,000 Phantom's Ice Fox, karaniwang lumilitaw din ang 10-clawed Divine Dragons. Mukhang malapit nang lumitaw ang 10-clawed Divine Dragon ng ating Dragon Clan. Ang Little Black at Little White ang malamang na mga kandidato. Sino sa kanila ang magiging 10-clawed Divine Dragon? Matagal nang nasa isip ni Nerissa ang bagay na ito. Ang mga matataas na opisyal sa angkan ng mga dragon ay nagdaos ng higit sa isang pagpupulong upang talakayin ang bagay na ito. Sa lahat ng mga 9-clawed Divine Dragon sa angkan ng mga dragon, sina Little Black at Little White ang may pinakamataas na pagkakataong umunlad bilang isang 10-clawed Divine Dragon. Sa sandaling ito, ngumiti si Nerissa habang naglalakad papunta kay Tanya at sinabing, "Ikaw si Tanya, di ba? Bigyan mo naman ako ng kaunting espasyo para mapagaling ko ang nanay mo." Lumingon muna si Tanya kay Alvin. Nang makita niyang tumatango si Alvin ay saka lamang siya tumabi. "Napakaganda ng anak mo," sabi ni Nerissa kay Daylan at sa puting Zoro na nasa kanyang mga bisig. Kasabay nito, isang purong enerhiya ang lumabas mula sa kanya at binalot ang puting Zoro sa mga bisig ni Daylan. Dahil doon, ang mga panlabas na pinsala sa puting Zoro ay gumaling sa bilis na nakikita ng mga mata. Nang makita ito, sinabi ni Alvin, "Matagal ko nang naririnig na ang kakayahan sa pagpapagaling ng batas ng liwanag ay mas nakahihigit kaysa sa batas ng kahoy." Mukhang totoo nga. Pagkatapos ng kalahating oras, nagawa ni Nerissa na tuluyang mapagaling ang mga panlabas na pinsala ng puting Zoro at 80% ng mga panloob na pinsala nito. Nang tuluyan niyang itinigil ang pagpapagaling sa puting Zoro, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Mabilis niyang sinipsip ang mga ito gamit ang kanyang enerhiya nang matapos siya. Swoosh! Biglang nawala ang puting Zoro sa mga bisig ni Daylan, at isang babaeng nakasuot ng puting damit na kamukha ni Tanya ang lumitaw. Siya ay walang iba kundi si Diana, ang ina ni Tanya. Nang makabalik siya sa kanyang anyong tao, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Nerissa. "Salamat, ika-4 na Elder." Bagamat malubhang nasugatan si Diana at hindi makapagsalita, alam pa rin niya ang lahat ng nangyari. Kahit na nasa Little World siya ng kanyang asawa, alam pa rin niya ang nangyayari sa labas. Walang anuman. Tumanggaw si Nerissa. "Nay!" Tuwang-tuwa si Tanya nang makita niya ang anyong tao ni Diana, na halos walang pinagkaiba sa araw na umalis siya. Dali-dali siyang lumapit at niyakap si Diana. "Tanya, lumaki ka na. Ang saya-saya ko. Noong umalis ako, labis akong nag-alala para sa iyo, pero wala akong ibang magawa. Natatakot ako na baka hindi ko na makita ang iyong ama kahit sa huling pagkakataon. Makasarili ako. Sana ay hindi mo ako sisihin." Emosyonal na sabi ni Diana. Nagpalitan ng tingin sina Alvin at Nerissa at palihim na sumang-ayon na umalis kay Tanya upang muling makasama ang kanyang pamilya. Isinama nila sina Little Black, Little White, at Little Gold para bigyan ng espasyo ang pamilyang may 3 miyembro. Pagkatapos maglakad palayo, nagtanong si Nerissa, "Alvin, ano ang plano mo pagkatapos nito?" "Wala pa akong plano sa ngayon." Umiling si Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. "Gusto ko lang maabot ang yugto ng isang Celestial Emperor sa lalong madaling panahon." Mapagsasama lamang ni Alvin ang kanyang lalim kapag siya ay naging isang Celestial Emperor. Kung hindi, hindi mahalaga kahit na mayroon siyang mga talentong kayang hamanin ang langit. "Pwede kang sumama sa amin sa angkan ng mga dragon kung wala kang plano," nakangiting sabi ni Nerissa habang sumusulyap kina Little Black at Little White. Matutuwa talaga ang dalawang ito kung bibisitahin mo ang angkan ng mga dragon. Pagkatapos magsalita ni Nerissa, tinitigan ni na Little Black at Little White si Alvin ng may pananabik. Tulad nga ng sinabi ni Nerissa. Tiyak na matutuwa sila kung sasama si Alvin sa angkan ng mga dragon. "Kapatid na Alvin, sumama ka sa amin. Maaari tayong magsaka ng sama-sama."
Kapag nabuksan na ang daanan patungo sa lupain banal na alay, maaari na nating iligtas sina Sister Kelly at Sister Megan. Sabi ni Little White kay Alvin. Kapatid na Alvin, pwede ka ring pumunta sa Blood Moon Ridge kung ayaw mong pumunta sa Dragon Clan. Ang ganda rin ng Blood Moon Ridge natin. Ngumisi si Little Gold. Ngumiti si Alvin at tinanggihan ang imbitasyon ni Nerissa. Senior, lubos kung pinahahalagahan ang ginawa mo. Gayunpaman, naalala ko lang na may lugar akong kailangan puntahan. Nasaan iyon? Tanong ni Nerissa na may pagtataka. Ano pa bang lugar ang mas maganda kaysa sa angkan ng mga dragon? Tutal, marami ang mamamatay para sa pagkakataong maimbitahan sa angkan ng mga dragon, ngunit madaling tinanggihan ng taong ito ang imbitasyon. Gayunpaman, alam din niya na si Alvin ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi pa siya 300 taong gulang, ngunit ang kanyang lakas ay higit pa kay Little Black at Little White. Bukod dito, siya rin ang kahalili ni Berteng, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Purgatorio. Kumislap ng maliwanag ang mga mata ni Alvin. 3,349. Purgatorio. Nanlaki ang mga mata ni Nerissa sa gulat. Hindi niya inaasahan na gugustuhin ni Alvin na pumunta sa ganoong lugar. Ang lugar na tinatawag na Purgatorio ay lilito lamang kapag ang mga daanan sa pagitan ng Devata Realm at ng Realms of Gods ay isinara. Ito ay lilito minsan bawat 10,000 taon, at mananatili itong bukas sa loob ng 1,000 taon. Sa kasalukuyan, ang Purgatorio ay bukas na sa loob ng halos 200 taon na ngayon. Magkadikit ang mga daanan patungo sa mga kaharian ng mga Diyos dahil sa mga banggaan sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos. Kaugnay nito, ang mga banggaan ay bubuo ng tinatawag na larangan ng digmaan sa kaharian. Ang larangan ng digmaan sa kaharian ay isang mapanganib na lugar kahit para sa mga nagmula sa mga kaharian ng mga Diyos. Ang pasukan patungo sa larangan ng digmaan sa kaharian ay matatagpuan lamang sa mga kaharian ng mga Diyos. Sa makatuwid, ang mga nagmula sa mga kaharian ng Devata ay hindi makakapasok sa larangan ng digmaan sa kaharian maliban kung makakapunta sila sa isang kaharian ng Diyos. May tsismis na ang banggaan ng mga kaharian ng mga Diyos at ng larangan ng digmaan sa kaharian ay pawang nilikha ng mga Supreme Powerhouse. Ang mga hamon at ang mga hindi inaasahang engkwentro sa larangan ng digmaan sa kaharian ay sinasabing sadyang iniwan din ng mga Supreme Powerhouse. Ang larangan ng digmaan sa kaharian ay pinagmumulan ng kasiyahan para sa maraming pumapasok sa larangan ng digmaan. Bukod pa riyan, kapag lumitaw ang larangan ng digmaan sa kaharian, 2 lugar ang lilito sa Devata Realms, ang Purgatory Battlefield at ang Nine Serenities Battlefield. Ang Purgatory Battlefield ay bukas lamang sa mga Celestial Lord. Sa Purgatory Field, maraming mga sikretong zona. Maaaring matagpuan ang mga ito o maaaring ipagpalit sa pagkakataong makapasok sa mga sikretong zona na may meritong militar. Sa kabilang banda, ang Nine Serenities Battlefield ay bukas lamang sa mga Celestial Emperor. Maraming Celestial Emperor ang papasok sa larangan ng digmaan upang sanayin ang kanilang sarili at dagdagan ang kanilang lakas. Ang larangan ng digmaan ay isa ring magandang lugar para sa mga tinatawag na Celestial Emperor na gustong makilala ang kanilang mga pangalan sa iba't ibang Devata Realms. Mapa-Purgatory Battlefield man o Nine Serenities Battlefield, makakakuha ang isang tao ng mga meritong militar doon. Kung sapat ang mga meritong militar, mabibigyan din siya ng ranggong militar. Ang mga ranggo ay ibinibigay ayon sa mga meritong naipon niya. Hindi na kailangang sabihin, ang ranggo ng isang tao ay patuloy na tataas habang lumalaki ang mga meritong militar. Ang mga may matataas na ranggo ay bibigyan ng pagkakataong makapasok sa mga sikretong zona paminsan-minsan. Sinabi ng World Cleansing Divine Water kay Alvin na katulad ng larangan ng digmaan sa Realms of Gods, ang Purgatory Battlefield at ang Nine Serenities Battlefield sa Devata Realms ay gawa rin ng mga Supreme Powerhouse. Ang mga larangan ng digmaan ay isang laro lamang at isang paraan para libangin nila ang kanilang mga sarili. Ayon sa World Cleansing Divine Water, ang mga bagay na iniwan nila sa mga larangan ng digmaan na itinuturing ng lahat na kayamanan ay walang iba kundi basura para sa kanila. Natagpuan nilang nakakatawa na panoorin ang mga taong nag-aaway at nagpapatayan dahil sa mga bagay na itinuturing nilang basura.
Ang isa pang paraan na nililibang ng mga pinakamakapangyarihang tao ang kanilang sarili ay ang pagtaya sa mga pumapasok sa larangan ng digmaan. Sa simula, nakaramdam ng pagkasuklam si Alvin matapos marinig ang mga salita ng world-cleansing divine water. Tutal, walang sino man ang gustong tretuin bilang isang payon o papat. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lalo siyang naging maunawain. Naisip niya, marahil, kapag siya ay naging isang supreme powerhouse, baka magsawa na rin siya para maglaro ng mga ganoong laro. Tutal, ang mga supreme powerhouse ay walang kapantay. Ang mga celestial at mga Diyos ay walang halaga sa kanila. Sinabi rin sa kanya ng world-cleansing divine water na kung ayaw niya maging payo ng iba, ang tanging paraan ay ang maging mas malakas. Malupit ang realidad, at walang dignidad ang treto nito sa lahat ng may buhay. Ang tanging paraan para malampasan ito ay ang maging pinakamalakas. Nang makabawi si Nerissa, seryoso niyang tinanong, determinado ka ba talagang pumunta sa Purgatory Battlefield? Bagamat maraming kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro doon na mas mahalaga kaysa sa anumang matatagpuan sa mga puwersang nasa antas ng langit o sa mga puwersa ng mga Heavenly Emperor, mayroon din itong napakataas na panganib. Iisa lang ang paraan para makamit ang mga meritong militar sa Purgatory Battlefield, ang pagpatay. Bagamat napakalakas mo, hanggang sa puntong kaya mong saktan ang isang may titulong Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace, sigurado akong kahit anong teknik ang ginamit mo para makamit iyon ay hindi mo madalas gamitin. Bukod dito, maraming may titulong Celestial Lords na kasing lakas ng mga Celestial Emperor na namatay pagkatapos pumasok sa larangan ng digmaan. Sa katunayan, karaniwan para sa mga may titulong Celestial Lords na magsama-sama para patayin ang mga napakalakas na may titulong Celestial Lords. Mas makabubuti para sa iyo na pumunta sa Heavenly Palace sa Solitary Destructive Heaven para hintayin ang pagbabalik ni Bertang kung ayaw mong manatili sa Dragon Clan. Sigurado akong tutulungan kanyang sanayin. Sa oras na iyon, ang iyong lakas ay lubos na bubuti, sabi ni Nerissa, na malinaw na sinusubukang pigilan si Alvin na pumunta sa Purgatory Battlefield. Senior, huwag ka nang magsalita pa. Umiling si Alvin. Nakapagdesisyon na ako. Katulad ni Nerissa, nagulat din sina Little Black, Little White, at Little Gold sa desisyon ni Alvin. Bagamat alam nila ang tungkol sa Purgatory Battlefield, hindi nila kailanman naisip na pumasok dito dahil alam nilang isa itong lubhang mapanganib na lugar. Gaya ng sinabi ni Nerissa, ito ay isang lugar kung saan kahit ang mga may titulong Celestial Lords na may lakas na maihahambing sa Celestial Emperor ay maaaring mamatay. Hindi sumuko si Nerissa at nagpatuloy sa pagsasabing, kahit na nasa iyo ang mga Ning Dragon, hindi mo sila maaaring ipatawag doon dahil nasa antas sila ng isang Celestial Emperor. Hindi iyon papayagan ng mga patakarang itinakda ng mga pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Wala akong planong umasa sa kanila. Bahagyang ngumiti si Alvin. Nalaman na niya ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Nerissa mula sa World Cleansing Divine Water. Kaya naman, hindi na siya nagulat nang sabihin sa kanya ni Nerissa na hindi niya magagawang ipatawag ang mga Ning Dragon sa Purgatory Battlefield. Gayunpaman, sinabi rin sa kanya ng World Cleansing Divine Water na kaya niyang hiramin ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento sa larangan ng digmaan. Hindi maaapektuhan ang 5 banal na elemento. Dahil dito, wala siyang dapat ipag-alala. Kapatid na Alvin, gusto kong sumama sa iyo. Seryosong sabi ni Little Gold na wala na ang lahat ng bakas ng kanyang karaniwang pagiging mapaglaro. Sumagot si Lil White, kapatid na Alvin, sasama rin ako sa iyo. Ako rin, sabi ni Little Black, na kadalasang tahimik. Nang marinig ang mga salitang ito, sinabi ni Nerissa ng may bahid ng pagsaway, ano ang sinasabi ninyong lahat? Alam niyo ba kung gaano kadelikado ang lugar sa Purgatory Battlefield? Sa sandaling ito, talagang pinagsisihan niya ang pagpapaalis ni na Little Black at Little White sa lupain ng angkan ng dragon. Kung alam lang niya na ang taong hinahanap ng dalawa ay isang baliw na gustong dagdagan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpunta sa Purgatory Battlefield, hindi niya sana hinayaan na hanapin nila ito. Sa mahabang kasaysayan ng angkan ng mga dragon, maraming mga dragon na may 9-clawed divine na tinatawag na Celestial Lords ang pumapasok sa Purgatory Battlefield at doon namamatay. Ilan sa mga kaibigan ni Nerissa noong bata pa siya ay kabilang sa mga taong ito.
Dahil dito, labis siyang ayaw sa Purgatory Battlefield. Hindi pa siya nakapasok dito at ayaw niyang makapasok sina Little Black at Little White. Tutal, sina Little Black at Little White ang kinabukasan ng angkan ng mga dragon. Pareho silang may mataas na posibilidad na maging 10-clawed Divine Dragons. Gayunpaman, alam ni Nerissa na kung pipigilan niya sila sa pagpunta sa Purgatory Battlefield, ihihiwalay niya sila. Kaya naman, sinabi niya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Alvin, sa palagay ko talaga ay hindi ka dapat pumunta sa Purgatory Battlefield maliban kung palagi kang may access sa kapangyarihang tumulong sa iyo na saktan ang tituladong Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace kanina. Kung hindi, walang paraan para mabuhay ka roon. Dati, mayroon akong dalawang kaibigan na magkasintahan. Ang kanilang lakas ay maihahambing sa isang tituladong Celestial Emperor noong nagsanib puwersa sila. Kahit noon, doon pa rin sila namatay." Patuloy na sinabi ni Nerissa sa pamamagitan ng voice transmission, ang mga tinaguriang Celestial Lords na nag-iipon para puntiryahin ang mga natatanging tinaguriang Celestial Lords ay hindi lamang ang panganib doon. Ang mga hamon doon ay nakamamatay din. Kung talagang determinado kang pumunta roon, sana ay pigilan mo man lang ang tatlong maliliit na bata na sumunod sa iyo. Ang Little Gold ay lubos na pinahahalagahan ng Blood Moon Rage. Kung malaman nila na nakuha niya ang ideya na pumasok sa Purgatory Battlefield noong inilabas ko siya, mahihirapan kami ng aking asawa na magbigay sa kanila ng kasiyasyang paliwanag. Kung tungkol naman kina Little Black at Little White, malamang na sila ay magiging 10-clawed Divine Dragons. Hindi nila maaaring kunin ang ganoong mga panganib. Senior, ang Purgatory Battlefield ay isang pagkakataon para sa akin upang umunlad, at ito rin ay isang pagkakataon para kina Little Black, Little White, at Little Gold, sagot ni Alvin. Natural lang, hindi niya masabi kay Nerissa na mayroon siyang 5 banal na elemento at palagiang may access sa kapangyarihang ginamit niya para saktan si Zenaida, ang walang-awang emperador sa langit. Tiwala siyang mapoprotektahan niya ang tatlong maliliit kaya hindi niya balak pigilan sila sa pagsunod sa kanya kung iyon ang gusto nila. "Paano kung magmakaawa ako sa iyo?" Seryosong sabi ni Nerissa, "Maaari kang ituring na may utang na loob sa aking asawa na nakapagligtas ng buhay. Pakiusap, bawiin mo ang pabor sa pamamagitan ng pagpigil sa tatlong maliliit na bata na sumunod sa iyo." Nang marinig ang mga salita ni Nerissa, nakaramdam ng pressure si Alvin. Gayunpaman, wala siyang balak na sumuko. Sa huli, nakasagot siya ng may mapait na ngiti, "Dahil mapilit ka, magagawa ko lang ang gusto mo, Senior. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko sila." Hindi inaasahan ni Alvin na gagamitin ni Nerissa ang Nagel iligtas buhay na biyaya ng kanyang asawa para pigilan ang tatlong maliliit na bata sa pagsunod sa kanya patungo sa Purgatory Battlefield. Dahil binanggit na niya ang bagay na ito, wala na siyang magagawa kundi ang pumayag sa kanyang kahilingan. 3,350. Hindi mahikayat ni Nerissa o ng Blood Moon Ridge sina Little Black, Little White, at Little Gold, ngunit hindi nila maaaring baliwalain ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, matapos silang pigilan ni Alvin sa pagsunod sa kanya, patuloy nila siyang kinumbinsi na hayaan silang sumunod sa kanya. "Kapatid na Alvin, nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Kung isasama mo kami, maaalagaan natin ang isa't isa. Hindi mo kailangang mag-alala na baka magsanib puwersa ang iba para atakihin ka kung kasama mo kami. Kapatid na Alvin, kung ang ika-4 na elder ay nagpadala sa iyo ng voice transmission na humihiling sa iyo na pigilan kami, huwag mo na lang itong pansinin. Pagkatapos naming makabalik sa lupain ng angkan ng dragon, maaari na kaming lumabas ng palihim at magkita-kita sa Purgatory Battlefield. Kapatid na Alvin, gusto kitang sundan." Naantig si Alvin nang marinig niya ang mga voice transmission ng tatlo. Sa huli, sinabi niya, "Dapat pag-isipan ninyong tatlo ito ng mabuti. Saan mang kaso, hindi ako papasok sa Purgatory Battlefield ng ganito kaga. Mananatili ako sa St. Province Realm ng ilang panahon. Mayroon kayong 3 taon para pag-isipan ito. Sa oras na iyon, kung determinado pa rin kayong sumunod sa akin, magkasama tayong pupunta sa Purgatory Battlefield." Hindi alintana ni Alvin ang pagsunod ng tatlo sa kanya sa Purgatory Battlefield kahit na nangangahulugan ito na matutuklasan nila ang 5 banal na elemento sa kanyang katawan.
Bagamat mahigit 200 taon na silang hiwalay, alam niyang tunay pa rin silang nagmamalasakit sa kanya at hindi kumukupas ang kanilang pagmamahal. Sa katunayan, tila lumalim ito sa paglipas ng panahon. Kaya naman, alam niyang hindi nila siya kailanman pagtataksilan kahit na matuklasan nilang nasa pag-aari siya ng 5 banal na elemento. Bukod doon, kung siya ang bahala, mas gugustuhin niya kung sumama sa kanya ang 3. Tutal, magiging kapaki-pakinabang ito hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa 3. Nagliwanag ang mga mata ng 3 pagkatanggap nila ng tugon ni Alvin. Dahil hindi na sila pinigilan ni Alvin, wala nang ibang humaharang sa kanilang daan. Sa sandaling ito, sinabi ni Nerissa, bago tayo nakarating sa Saint Province Realm, nakapagpadala na ako ng mensahe sa matandang iyon. Direkta siyang babalik sa angkan ng dragon pagkatapos niyang harapin ang mga bagay sa Boundless Heaven. Sa panahong ito, maaari kayong lahat manatili rito at samahan ang inyong kapatid na Alvin. Sa isang kisap mata lamang, 3 buwan na ang lumipas, at oras na para umalis sina Little Black, Little White, at Little Gold. Upang maiwasan ang pagpukaw ng hinala, sumunod ang 3. Sa panahong ito, mas napalapit ang 3 kay Tanya. Maging si Nerissa ay naging maayos ang pakikitungo sa kanya. Bago sila umalis sa Saint Province Realms patungo sa 10,000 Beasts Heaven, nakipagpalitan ng 3 ng Soul Pearls kay Alvin. Natural lang, nagpadala rin sila ng voice transmissions kay Alvin, sinasabing babalik sila para makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ng 3, tinanong ni Alvin ang mga magulang ni Tanya, Senior Daylan, Senior Diana, may plano ba kayo pagkatapos nito? Dahil susundan siya ni Tanya sa Purgatory Battlefield, mahalagang siguraduhin niyang maayos na ang lagay ng mga magulang nito bago sila umalis para mabigyan si Tanya ng kapanatagan ng loob. Plano naming manatili muna sa Saint Province Realm, sabi ni Diana habang nakatingin kay Alvin ng may bahid ng kasiyahan. Sa sandaling ito, para siyang isang biyena na natuwa sa kanyang manugang. Pag-uusapan natin ang mga plano sa hinaharap pagbalik ninyo ni Tanya mula sa Purgatory Battlefield. Bagamat alam nina Diana at Daylan ang mga panganib na nagkukubli sa purgatoryong larangan ng labanan, panatag sila sa nag-uumapo na kumpiyansa ni Alvin. Bukod dito, nakita ni Daylan si Alvin na sinasaktan si Zenaida, ang walang awang emperador sa langit, na kahit si Daylan ay walang kalaban-laban. Tumanggaw si Alvin. Sa sumunod na panahon, sina Alvin, Tanya, Diana, at Daylan ay naglakbay sa bawat sulok ng Saint Province Realm. Kapag dumadaan sila sa mga lugar na may koneksyon si Alvin, ipapaliwanag ito ni Tanya sa kanyang mga magulang at ikukwento ang mga karanasan ni Alvin. Nang marinig ni Diana at Daylan ang tungkol sa mga karanasan ni Alvin, napagtanto nilang isang himala na nakaligtas si Alvin hanggang ngayon kung isasaalang-alang ang mahirap na buhay na kanyang tinahak. Kung tutuusin, sina Diana at Daylan ay ipinanganak na may pribilehiyo. Ang isa sa kanila ay ipinanganak sa Phantom Fox Clan, at ang isa naman ay may marangal na pinagmulan at sumali sa Heavenly Sword Mountain na may antas langit noong siya ay lumaki. Sa isang kisap mata lang, 3 taon na ang lumipas. Nang malapit na ang oras ng kanilang pagpupulong, si Little Gold lang ang dumating. Kapatid na Alvin, nakausap ko sina Little Black at Little White bago ako palihim na lumabas. Sinabi nila sa akin na binabantayan sila ng Grand Elder at ng Fourth Elder kaya hindi sila nakakahanap ng pagkakataong makatakas ng palihim. Hindi sila nangangahas na kumilos ng pabaya dahil kung mahuhuli sila, mas mahihirapan silang makatakas muli. Pareho silang humiling sa amin na maghintay ng 1 pang taon. Kung hindi pa rin sila makakaalis sa oras na iyon, maaari kaming pumasok sa Purgatory Field nang wala sila, paliwanag ni Little Gold. Sige, maghintay tayo ng 1 pang taon. Tumanggaw si Alvin. Medyo natuwa siyang marinig ito dahil pinatunayan nito na tunay na pinahahalagahan ng angkan ng dragon ang Little Black at Little White. Sa katunayan, higit pa ito sa inaasahan niya. Pagkalipas ng 1 taon, hindi pa rin sumipot sina Little Black at Little Gold. Kaya naman, bumalik si Little Gold sa 10,000 Beasts Heaven upang kumpirmahin na hindi sila makakasunod sa Purgatory Battlefield. Matapos kumpirmahin na hindi talaga makakaalis ang dalawa sa lupain ng Dragon Clan, walang nagawa sina Alvin at Little Gold kundi pumasok sa Purgatory Battlefield nang wala sina Little Black at Little White.
Sa teritoryo ng Jade Emperor sa langit. Kapatid na Alvin, ang pasukan papunta sa Purgatory Battlefield ay dapat nasa unahan. Sabi ni Little Gold nang makita niya ang isang dalawang palapag na gusali. Ang pasukan sa Purgatoryong larangan ng digmaan ay matatagpuan sa lahat ng Devata Realms. Gayunpaman, ang mga labasan ay hindi naayos kahit na ang isa ay karaniwang dinadala pabalik sa Devata Realm kung saan sila nagmula. Biglang napagdesisyonan ni Alvin na pumasok sa Purgatory Battlefield sa pamamagitan ng pasukan sa Jade Emperor Heaven. Kung tutuusin, hindi mahalaga kung aling pasukan ang ginamit niya. Pare-pareho lang naman silang lahat. Nang makalapit sila sa mga gusali, nakakita sila ng maraming maliliit na plataporma sa paligid ng gusali. May mga tao rin sa ilan sa mga plataporma. Matapos nilang yukit ang kanilang mga pangalan sa plataporma, maglalaho sila sa kawalan. Kapatid na Alvin, ang mga transportasyong ito sa mga plataporma ang magdadala sa atin sa Purgatory Battlefield. Ang kailangan lang nating gawin ay yukit ang ating pangalan sa plataporma, sabi ni Little Gold. Bago umalis sa Blood Moon Ridge sa 10,000 Beasts Heaven, pinag-aralan muna ni Little Gold ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa Purgatory Battlefield. Kung ang isang taong kapareho mo ng pangalan ay papasok sa Purgatory Battlefield, hindi ka makakapasok hanggat hindi naaalis ang taong iyon. Ang pagpatay sa mga kalaban doon ay magbibigay sa iyong military merits. Madali mong masusuri ang iyong merit points at ranggo sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Tanging ang mga nasa top 1,100 na pwesto ang irerango at bibigyan ng military ranks. Ang mga nangungunang individual ay bibigyan ng ranggo ng commander at ang susunod na 1,000 ay bibigyan ng ranggo ng lieutenant. Bukod doon, maaari rin nating gamitin ang ating military merit points para makipagpalitan ng pagkakataong makapasok sa mga secret zone. Kung mayroon kang sapat na military merits, maaari kang makipagpalitan ng pagkakataong makapasok sa isang partikular na secret zone ng mag-isa. Ang paggamit ng iyong military merits ay hindi makakaapekto sa iyong ranggo, paliwanag ni Little Gold. Matapos makinig sa Little Gold, mas naunawaan ni Alvin ang tungkol sa Purgatory Battlefield. Mukhang pwede tayong pumasok ng grupo-grupo, sabi ni Alvin nang makita niya ang mga taong sabay-sabay na dinadala palayo ng dala-dalawa at tatlo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, Little Gold, dahil sabay-sabay silang dinadala palayo, dapat ay pareho silang lilito sa parehong lokasyon sa Purgatory Battlefield, tama ba? Oo. Tumango si Little Gold at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, kapatid na Alvin, ang kailangan lang nating gawin ay gamitin ang parehong transportation formation at yukit ang ating pangalan ng sabay kung gusto nating madala sa parehong lokasyon sa Purgatory Battlefield. Tumango si Alvin. Pagkatapos, tinawag niya si Tanya bago niya sila inakay papunta sa isa sa maliliit na plataporma. Kasunod ng mga tagubili ni Little Gold, sabay-sabay na inukit ng tatlo ang kanilang mga pangalan bago sila tuluyang naglaho. Nang maglaho ang kadiliman at napalitan ng liwanag, natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili sa isang lugar na nababalot ng makapal na hamog. Dahil sa napakadilim na paningin, hindi niya talaga makita ang kanyang paligid. Matapos niyang makumpirma na sina Little Gold at Tanya ay parehong kasama niya, sinuri niya ang kanyang mga merito sa militar sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Natuklasan niya na mayroon siyang 1 puntos ng merito sa militar at nasa ika-137,615 na pwesto. Bukod doon, nakakita rin siya ng isang listahan ng mga pangalan. Hindi mahirap para sa kanya na malaman na ang listahan ng mga pangalan ay ang ranggo para sa nangungunang 1,100 katao sa labanan sa Purgatorio. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.